sa mga channels sa mainstream media, mga YouTube channels ng mainstream media, mga per issues na ina-upload ng mainstream media, pati sa mismong mainstream pag nanood kayo sa TV. Ang lahat ng mga binibigyan nila dyan ng panahon para makapagbigay ng opinyon, interviewin, bigyan ng mahabang airtime, puros mga minority senators. Kundi minority senators, mga komunistang, mga patay gutom, mga demonyo, mga adik, yan yung mga kanilang ini-interview. Iniiwasan nila mag-interview ng mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Itong majority, kulang na kulang po sila mga bossing sa airtime sa mainstream media. Alam naman natin, ng mainstream media, palubog na yan. Ito po ay bagong panahon. At ang panahon na ito, ang namamayagpag po ay social media. At sa social media, kung makikita po ninyo, karamihan sa mga Pilipino ay nagpo-post ng mga pabor sa mga majority senators. I-counter natin yung propaganda ng mainstream media na puros mga kalaban ng bayang Pilipinas lamang yung kanilang binibigyan ng boses. Dito sa atin sa social media, lalabanan po natin yan. Tayong mga banateros, lalabanan po natin yan. Ipapakita natin mga bossing dito yung anggulo na itinatago ng mainstream media at ng gobyerno. Siyempre, kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi tayo matatakot, hindi tayo ihinto kahit puno tayo ng kaso, kahit napakarami ng kanilang panggigipit sa atin, hindi tayo hihinto kasi mamamanipulan nila tayo. Mamamanipulan nila tayo at yung mga isip ng mga tao na hindi man mahilig sa politika, madali nilang malalansi at mabubudol kasi diyan magaling ang mga mainstream media, pati ang mga mambubudol na mga gobyerno at kasapakat yung mga komunista. Diyan sila magaling mga bossing. Mambudol ng taong bayan. Kaya huwag kayong papayag na ang mangingibabaw sa social media puros mga walang kakwenta-kwentang post ng mga mainstream media. Kailangan atin yan. Atin ang social media mga bossing. Walang bawal dyan. Walang bawal dyan, walang dyan, limit dyan. Sabihin natin lahat ng mga gusto natin sabihin. Dahil sa ngayon, yung mainstream media, pag tinignan mo talaga ang mga ini-interview dyan, sila Tulpo, sila Pangilinan, yung mga rebelde na mga makabayan black, puro ganun, paulit-ulit yun, araw-araw yun. Sabi ko naman sa inyo, mabuti ba yun? Hindi, pangit yun. Bakit? Kasi yan ang napapanood ng mga, ng mga hindi political. At pag yan ang lagi nilang napapanood, feeling nila yan yung tama. Kaya wag tayong papayag doon, ha? Lahat ng mga videos ng banateros, ng iba pang mga vloggers na nag-e-expose sa katiwalian, nag-e-expose sa mga pambubutol, kasinungalingan nitong mga hayop na mga nasa gobyerno ngayon, lalong-lalo na yung minority senators na yan. At saka yung mga, yung mga magnanakaw na mga congressman na yan, ika-counter po natin yan, ha? And we can do that freely by means of sharing lahat ng mga videos ng mga nagsasabi ng totoo. Para naman, hindi ba? Pagka magkaroon ng timbangan yung taong bayan kung sino ba ang kanilang pakikinggan, yung mga bayaran, mga negosyante ng mga mainstream media o mga social media personality na binabago ang paradigm, yung mga dinidimanda, tinatakot, pinumpuno ng mga death threat, pinuputakti ng mga bashers, kanino ba sila maniniwala? So at least magkaroon man lang tayo, 'di ba, kumbaga ng equal opportunity para maipahayag sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas pati sa buong mundo kung ano ba talaga nangyayari sa bayang Pilipinas. 'Di ba? Kaya wag na natin patagalin pa. Wag na natin patagalin pa mga bossing. Simulan na natin kaagad yung ating diskusyon para marami tayong mga pag-usapan. Ito mga bossing, pakinggan natin kasi kahapon ang pinag-usapan natin sa ating vlog yung pagkakaresto kay Jinggoy Estrada. Marami naman siguro ang naniniwala sa atin na napaka-imposible naman, hindi ba, na itong mga kinakasuhan nasa majority lamang. Ikaw ba maniniwala ka na hindi political ito? Ikaw ba maniniwala ka na hustisya pa rin at accountability hinahanap nila dito? Naniniwala ka na tinatry talaga nilang pilayin kasi they could have done this a long time ago. Nakakulong na si Senator Bong Revilla, di ba? So, kung nagawa na nila yung kay Senator Bong Revilla, they could have done it before pa itong magkaroon ng changes diyan sa leadership ng Senado. Sana noon pa umandar yung kaso, sana noon pa nagkaroon ng mga demandahan, arestuhan noong ang leadership si Tito Soto pa.
Pero bigla talaga silang nagulat doon sa nangyari na si Senator Bato de la Rosa biglang lumabas. At natuto sila doon, sabi nila delikado pala talaga tayo. Kasi nasa kanila na nga ang taong bayan tapos eto pa, medyo nagkakanumero pa sila. Kaya yan, ang ginawa nila, sige na, it's about time. Dahil nakuha na nila Senado, it's about time. Kasuhan na natin ang kasuhan ng mga ito. It doesn't matter kung totoo yan o hindi. Basta ang importante, maipakulong natin ang mga ito, sampahan natin sila ng mga kaso na walang laya. Katulad din yan kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba? Yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, ano yun? Magagaan man lang yun. Magagaan lahat ng kaso niya. Pero nilagyan siya ng isang kaso para mahawakan siya. Anong kaso yun? Qualified human trafficking, mga bossing. Qualified human trafficking para si Pastor Apollo, dahil no bail yun, para mahawakan nila si Pastor Apollo Kibuloy at maikulong nila at hindi na makapagsalita. Ganun din. Ginawa rin nila yan kay Harry Roque, hindi ba? Nilagyan nila si Harry Roque ng isang kaso na hindi siya pwedeng makalaya habang umaandar yung kanyang kaso. Nilagyan din nila ng qualified human trafficking, di ba? Ganun ang ginagawa nila para magipit ka para ikaw ay mahawakan nila, legal ka nila na maipakulong nang hindi ka makalabas at di ka na makapagsalita. Ganun din ang ginagawa nila sa mga senador, sa majority. Nang sinasampa nila mga kaso mga Nobel. Samantalang ito si Martin Romualdez hanggang ngayon hindi pa man nakakasuhan. Hanggang ngayon hindi pa man isasampa yung kanyang kaso, hanggang ngayon hindi pa siya nakukulong. Hindi na, tapos no bail pa. Bailable pa yung planong ipasa na kaso or isampa na kaso ng ombudsman sa kanya. So dito mo talaga makikita na magkakakampi sila. Kunyari lang nagdedemandaan, kunyari lang tinuturo nila itong isang tao na ito para kunyari meron silang wala silang kinikilikan, kinakampihan, pero nakikita mo ang nakukulong at ang gusto lang talagang ipakulong itong mga majority senators at yung mga kaalyado ni Inday Sara. And sinabi na rin naman natin na wala nang epekto ito wala nang epekto to sa impeachment ni Inday Sara, itong mga nangyayari ngayon, wala nang epekto yan. Kasi hindi na nila kayang makuha yung 16. Kasi hirap na hirap nga sila makakuha ng 13 Kailangan pa nilang manakot ng mga senador para lang lumipat sa kanila. Doon pa nga lang hirap na sila makabuo sila ng 13, yung pa kaya 16. Mas mahirapan sila. And then aside from that, dito sa minority senators naman, marami din diyan ang iiwas. Marami diyan ang iiwas na i-impeach si Inday Sara o i-convict si Inday Sara kasi nga ilan sa mga yan ay re-electionist sa 2028. Kaya nga nabuhay yung Constituent Assembly, nabuhay yung i-extend yung kanilang mga termino, nabuhay yung i-extend yung termino ng presidente at walang eleksyon sa 2028. Yun ay para si VP Sara ay hindi lamang manalo. Kasi ano ba talagang iniiwasan nila? Ano ba talagang kinakatakot nila? Takot ba sila sa impeachment? Takot sila sa impeachment kasi makikita at mas lalong lalakas si Inday Sara kapag na-weather niya ito, kapag na-survive niya itong impeachment na ito at nanalo siya. Kaya nga, dahil doon, hindi naman nila kaya ipapatay si Inday Sara. Hindi naman nila kaya ipaligpit si Inday Sara. Kaya ngayon, ang gagawin na lang nila, walang eleksyon. Yun yung mga kumakalat ngayon. At, totoo yan hindi fake news yan. Pag-usapan yan ni Tito Soto at saka ni Bojo Dida. Fact na pinag-usapan nila, ibig sabihin, kino-consider nila yan. Tiningnan lang nila yung reaksyon ng taong bayan. Kung bukas na ba yung taong bayan sa ganyang idea, nakita nila na hindi. Kaya todo deny sila. Ngayon, mga bossing, itong nangyayari sa Senado, nakita naman natin noong nakaraan, hindi ba? Yung minority, nung hindi nila gusto, yung magiging resulta ng botohan dyan sa Senado, whether, ang pagbobotohan po sa Senado noong mga panahon na nag-walkout sila, whether pwede nang i-tackle sa plenaryo, yung motion para baguhin yung rules. Kung pwede na bang i-discuss, pwede na bang pagdebatihan o hindi. Yun lang wala pang ruling, wala pang wala pang eksakto. Kumbaga, panukala pa lang yun. Pag-uusapan pa lang nila at ang pinagdedebatihan pa lang doon is yung pag-uusapan Hindi pa yung mismong motion. Pag-uusapan, pagdedebatihan. Gusto nila that day pagdebatihan na yun. Pero dahil kulang sila sa numero, anong ginawa nila? Nag-walkout sila. Constitutional ba ang pag-walkout? Mali po yun. Maling-mali po yun. So sila ang nauna. Ngayon, ginawa sa kanila dahil sa nangyaring supposedly merong session kahapon, Lunes merong session yan, may plenary session, dapat pagbobotohan na rin yan. Yung pinagdebatihan nila bago sila nag-walkout, dapat pagbobotohan na yan. Ngayon, hindi natuloy. Bakit? Kasi nga, nanggulo na naman yung otoridad. At nagpunta na naman doon at nagkaroon na naman ng komosyon. Actually, pwede naman Pwede naman nilang sabihin na meron ng warrant Jinggoy, it's up to you whether
Susuko ka ba o hindi? Kasi binigay na namin sa iyo yung yung deal mo. Nagano ka na, nagpiyansa ka na. So alam mo na may isa ka pang lalabas which is yung non-bailable. Susuko ka ba o arestuhin ka namin diyan? So pumunta na sila doon. Ang dahilan nila kasi natakasan daw sila ni Bato, mga gago pala kayo. Matatakasan talaga kayo ni Bato kasi unang-una sa lahat, di nyo naman talaga siya dapat hulihin at hindi nyo, sinabi naman ng presidente nung panahon na yan na hindi naman siya dapat hulihin at walang utos na hulihin siya. So nakalabas siya ng matiwasay ni hindi siya pinigilan kasi nga yun ang sinabi ng presidente, wala namang order eh. So hindi kayo natakasan, umalis siya. At dahil doon sa kabobohang announcement ng presidente kasi nungalingan niya, nakaalis siya. Dapat sisihin niyo doon si Bongbong eh. Kasi kung una pa lang sinabi ni Bongbong na hindi talagang kailangan siyang arestuhin dahil meron ngang kaso sa ICC. Nangyari na yan kay Pangulong Duterte at hindi pa naman yan dinidesisyonan ng Supreme Court. So dapat gawin pa rin natin yung ginawa natin nung una. Kasi kapag hindi natin ginawa yun, parang inaamin natin na nagkamali tayo nung una. Hindi ba? Dapat ganun na sinabi ni Bongbong. Pero sinabi ni Bongbong dahil normal na sinungaling siya. Sabi niya hindi walang nagpapahuli. Wala nag-utos, walang ganito, walang ganyan. So wala naman pala nagpapahuli, wala naman palang utos eh. Di alis na ako. Ngayon doon sila galit na galit. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala